Mga mare, halika ho na kayo rito. Iurong nyo niya ang mga bangko nyo dahil may bago akong chika na siguradong ikalalaglag ng panga nyo. Akala nyo ba sa pelikula lang may bilyonaryong akala mo ay pagmamay-ari ang oxygen sa mundo? Naku, kilalanin nyo si Marcos Valderrama, ang CEO na kasing tigas ng simento ang puso at kasing lamig ng yelo kung tumitig. Daig pa ang kontrabida sa teleserye sa sungit, Mari! Pero teka lang, dahil heto naman ang ating paboritong probinsyana, si Mina. Bit-bit ang kanyang pangarap at isang garapon ng bagoong mula sa Pangasinan, sumabak ang lola niyo sa magulong mundo ng Makati. Sino ang mag-aakala na ang isang boss from hell ay makakatagpo ng kanyang katapat sa isang dalagang hindi marunong umurong sa kahit anong raban? O sige na, simulan na natin ang kwento dahil ito ay punong-puno ng bangayan, asaran at sa huli, naku, matinding kilig na walang kawala. Nagsimula ang lahat, Mare, sa isang job interview sa 40th floor ng Valderrama Towers. Si Mina, suot ang kanyang lucky floral dress, hinarap ang pinakamasungit na lalaking nakita niya sa buong buhay niya. "You're 5 minutes late. Time is money and you just wasted both." Bungad ni Marcos nang hindi man lang tumingin sa kanya. Nako, kung ako yun baka naiyak na ako. Pero si Mina, iba ang lola nyo. Nginitian niya lang ng malapad si Marcos at sumagot, "Sir, mas sayang po ang pera kung magmamadali tayo at maling tao ang makuha nyo. 5 minutes lang po yun, pero ang serbisyo ko, panghabang buhay." Mare, natigilan ng bilyonaryo. Wala pang nangahas na sumagot sa kanya ng ganon. Dahil sa sobrang inis ni Marcos sa lakas ng loob ni Mina, tinanggap niya ito. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang tapang ng dalagang ito. "Fine, start tomorrow and don't wear that dress again. It looks like a garden." Huling hirit ni Marcos, pero si Mina, taas noo lang na lumabas, Mare. Daig pa ang nanalo sa loto. Unang araw pa lang ni Mina, umiinit na agad ang ulo ni Marcos dahil sa kape. "I said black coffee, not this garbage!" Sigaw ba naman, Mare? Agad namang kinuha ni Mina ang tasa at sumagot, "Sir, masyado po kayong high blood. Lagyan nyo ng konting asukal ang buhay nyo para hindi kayo laging nakasimangot." O diba? Supal palagad. Pagdating ng tanghalian, naglabas si Mina ng baon niya. Pritong talong at bagoong nagawa pa sa Pangasinan. Ang amoy, Mare, kumalat sa buong floor. Lumabas si Marcos na parang dragon. "What is that smell? It's distracting the buong office." Pero si Mina, inalok pa ang boss ng isang subo. "Sir, tikman niyo muna. Pampaswerte ito galing sa amin." Wika ni Mina. Mare, sa sobrang gutom, kumuha si Marcos ng maliit na piraso. At alam niyo ba? Hindi niya maamin pero iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Doon na nagsimulang lumambot ang depensa ng bilyonaryo nang hindi niya namamalayan. Isang gabi, Mare, naabutan ni Marcos si Mina na nagtatrabaho pa rin kahit madilim na. "Why are you still here? Nagpapaawa ka ba?" Tanong ng masungit nating boss. Pero imbes na lumaban, binigyan siya ni Mina ng mainit na tsaa dahil nakita niyang pagod na rin ang lolo mo. "Sir, hindi po ako nagpapaawa. Gusto ko lang matapos to para bukas, hindi na kayo kailangang sumigaw sa akin." Mahinahong sagot ni Mina. Sa unang pagkakataon, Mare, naupo si Marcos sa tabi niya at tinulungan siyang mag-ayos ng files. Napansin ni Marcos na ang ganda pala ni Mina kapag seryoso. Naging tahimik ang gabi at doon unang beses na nagkwento si Marcos tungkol sa hirap ng trabaho. Nakinig si Mina at sa simpleng pagtapik niya sa balikat ni Marcos, naramdaman ng bilyonaryo ang init na matagal na niyang hinahanap. Simula noon, hindi na lang boss from hell ang tingin ni Mina sa kanya. Mare, heto na ang eksenang akala mo ay teleserye sa hapon. Pumasok sa eksena ang ex-girlfriend ni Marcos na si Clarissa. Isang socialite na akala mo ay kung sinong reyna kung maglakad sa hallway. Isang hapon, habang nag-aayos si Mina ng mga papeles, biglang pumasok si Clarissa at hinarap ang lola niyo.
So you're the new flavor of the month. You smell like a public market, honey. Marcos deserves someone from his world, not a charity case from the province. Panlalait nito habang tinitignan si Mina mula ulo hanggang paa. Nako mare, kung ako yon, baka naisampal ko na sa kanya ang stapler na hawak ko. Pero si Mina hindi nagpatinag at nanatiling kalmado kahit nanginginig na sa inis. Kinabukasan, may malaking meeting ang mga foreign investors at nagkaroon ng technical glitch sa presentation ni Marcos dahil sa sabotahe ng isa sa mga tauhan ni Clarissa. Halos mamuti na ang mukha ni Marcos sa harap ng mga bilyonaryo dahil hindi gumagana ang mga graphs at data niya. Pero bago pa mag-walkout ang mga investor, mabilis na pumasok si Mina, bit-bit ang isang physical binder at isang backup na tablet na siya mismo ang nag-update magdamag. Excuse me, sirs, while the screen is being fixed, please refer to these updated projections I've prepared. It includes the localized market analysis that Sir Marcos specially requested. Nakangiting sabi ni Mina habang isa-isang binibigyan ng kopya ang mga boss. Mare, napahanga ang mga investor sa diskarte niya. Pagkatapos ng meeting, napanganga si Clarissa dahil imbes na mapahiya si Marcos, lalo pa itong pinuri. Hinarap ni Marcos si Mina at sa harap ni Clarissa sinabi niyang, "Good job, Mina. I don't know what I'd do without you." Supal palang kontrabida, mare. 0 score ang lola mo. Naku, mare. Heto na ang part na siguradong magpapainit ng pisngi mo. Dahil sa sobrang pagtatrabaho at pag-asikaso sa mga sabutahe ni Clarissa, biglang bumigay ang katawan ni Marcos. Hindi siya pumasok sa opisina at balitang naging dragon ang lolo mo sa loob ng kondo niya. Walang gustong lumapit na katulong o driver dahil kahit may lagnat, nambubulyaw pa rin. Pero si Mina, bitbit ang kanyang paboritong luto na lugaw at mga gamot, walang takot na pumasok sa unit ni Marcos. I told everyone to leave. Get out! I don't need your pity, especially not from you. Sigaw ni Marcos habang nakabalot sa kumot at nanginginig sa ginaw. Imbes na matakot, lumapit si Mina at sinalat ang noo ng bilyonaryo. Sir, huwag kang maingay. Kahit gaano ka pa kayaman, tao ka pa rin na kailangang alagaan. Inumin mo to kung ayaw mong ako mismo ang magpasubo sa'yo ng pilit. Matapang na sagot ni Mina. Sa sobrang panghihina, wala nang nagawa si Marcos kundi sumunod. Buong magdamag siyang binantayan ni Mina, pinupunasan ng noo, pinapalitan ng bimpo, at tinitiyak na hindi ito nilalamig. Doon naramdaman ni Marcos ang kalinga na hindi niya nakuha sa mga magulang niyang laging nasa abroad o sa mga babaeng pera lang ang habol sa kanya. Kinabukasan, paggising ni Marcos, medyo bumaba na ang lagnat niya. Nakita niya si Mina na nakatulog sa gilid ng kama niya, hawak pa rin ang isang baso ng tubig. Sa sobrang gaan ng loob, biglang hinila ni Marcos si Mina at yinakap ng mahigpit habang nakahiga pa rin sila. Mina, don't go. Just stay here for a while. I realized I'm only at peace when you're around. Bulong ni Marcos sa tenga ni Mina. Mare, yung tibok ng puso ni Mina parang karera ng kabayo sa bilis. Ramdam na ramdam ang init ng yakap ng bilyonaryo na dati ay akala mo ay gawa sa yelo. Mare, hindi pa rin tumitigil ang bruhang si Clarissa. Muling bumisita ang lola mo sa opisina, suot ang kanyang mamahaling gown at hinarap si Mina sa harap ng lahat ng mga empleyado sa lobby. Marcos, look at her. She's bringing down the image of Valderrama Towers. People are talking. They say you're dating a commoner who smells like fish paste. It's embarrassing for our social circle. Sigaw ni Clarissa para marinig ng lahat. Napayuko si Mina. Naramdaman niya ang tinging ng mga katrabaho at nagsimulang manlabo ang paningin niya dahil sa luha.
Inisip niya na baka tama si Clarissa, na baka pabigat lang siya sa reputasyon ni Marcos. Akma nang tatalikod si Mina para kunin ang gamit niya at mag-resign. Pero mare, bago pa siya makahakbang palayo, isang malakas na boses ang narinig ng lahat. "And who gave you the right to talk to my woman like that?" Galit na lumabas si Marcos sa elevator. Hinawakan niya ang kamay ni Mina nang napakahigpit sa harap ng lahat. "Clarissa, let's get this straight. Mina is not just my assistant. She's the heart of this company and soon she'll be the mistress of my home. If you can't respect her, then you don't deserve to be in my building." Nagulantang ang lahat, Mari. Pati ang mga marites sa HR na panganga. Hinarap ni Marcos si Mina, inayos ang nagulong buhok nito at hinalikan ng kamay ng dalaga sa harap ng marami. "Mina, sa'yo lang ako naging ganito karupok. Huwag kang makikinig sa kanila. Sa mata ko, ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundong ito," sabi ni Marcos sa boses na punong-puno ng pagmamahal. Doon na tuluyang nag-walk out si Clarissa na umuusok ang ilong sa galit, habang si Mina naman ay halos matunaw sa kilig at saya dahil sa wakas may official resibo na sila. Dahil gusto talagang bumawi ni Marcos sa lahat ng gulo, nag-decide siyang samahan si Mina pauwi sa Pangasinan para sa fiesta. Mare, isipin mo, ang bilyonaryong sanay sa 5-star hotels at private jets, ngayon ay nakasuot lang ng simpleng t-shirt at nakasakay sa tricycle na maingay ang tambucho. Akala ni Mina ay magrereklamo ang boss niya sa init at alikabok, pero laking gulat niya nang makitang enjoy na enjoy si Marcos. Pagdating sa bahay ni Mina, agad na nagmano si Marcos sa tatay ni Mina at tinulungan pa ang nanay nito na magbalat ng bawang sa kusina. Naku mare, parang hindi bilyonaryo ang kaharap namin. Nung gabi ng fiesta, nagkaroon ng budal fight sa bakuran ni Mina. Si Marcos, na sanay sa fine dining at mamahaling wine, ay nakaupo na ngayon sa mahabang mesa na may dahon ng saging. Walang arte-arteng nagkamayan ng lolo mo. Nakikipag-agawan pa ng inihaw na bangus at nilalagyan ng maraming bagoong ang kanin niya. "Mina, this is the best meal I've ever had. No pretense, just pure happiness," sabi ni Marcos habang tumatagtak ang pawis, pero ang laki ng ngiti. Kinagigiliwan siya ng buong barangay dahil kahit mayaman, napatunayan niyang may puso siyang pangmasa. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga at pinapanood niyang mga bituin, hinawakan ni Marcos ang kamay ni Mina. "Mina, dito ko naintindihan kung bakit ka ganyan kabuting tao. Sa Manila, puro pera ang habol nila sa akin, pero dito, tinanggap nila ako bilang Marcos lang. Pag naging asawa kita, promise, bibili tayo ng lupa rito para lagi tayong makakauwi." Bulong ni Marcos bago niya ninakawan ng halik sa noo ang dalaga. Mare, pati yung mga tita ni Mina na nakasilip sa bintana napasigaw ng "Sana all!" dahil sa sobrang tamis ng dalawa. Pero Mare, alam mo naman ang mga kontrabida, hindi papatalo hanggat hindi nakakaganti. Gumanti si Clarissa sa pinakamababang paraan. Gumamit siya ng social media para sirain ang pangalan ni Mina. Isang umaga, naging viral ang isang post na nagsasabing ginamit lang daw ni Mina ang gayuma o kaya naman ay blackmail para maakit ang bilyonaryo. May mga edited na pictures pa na kumalat. Pinalalabas na gold digger ang dalaga mula sa probinsya. Maraming nang bash kay Mina. Tinawag siyang ambisyosa at oportunista. Umiyak ng husto si Mina. Feeling niya ay nasira niya ang malinis na pangalan ni Marcos at ng pamilya Valderrama. Nag-iimpake si Mina at balak nang bumalik sa Pangasinan nang hindi nagpapaalam dahil ayaw niyang maging pabigat sa career ni Marcos. Pero hindi niya alam, mas maaga pang bilyonaryo nating boss. Pagbaba ni Mina sa lobby, hinarang siya ng mga bodyguards ni Marcos at dinala siya sa isang grand ballroom kung saan may nagaganap na press conference. Nagulat si Mina nang makitang nando ng lahat ng malalaking media outlet sa bansa.
Tumayo si Marcos sa podium, matigas ang muka at halatang nanggagalaiti sa galit para sa kanyang minamahal. I am here to address the lies circulating online about my future wife. Panimula ni Marcos na nagpatahimik sa buong silid. Mina didn't use any charms or tricks to get me. I was the one who chased her. I fell for her honesty, her strength, and her heart that no amount of money can buy. And to the person behind these fake news, expect a multi-billion peso lawsuit by tomorrow morning. My woman is untouchable. Mare, sunog na sunog si Clarissa. Pagkatapos nun, hinila ni Marcos si Mina sa harap ng mga kamera at hinalikan nito ng matagal para ipakita sa buong mundo na wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Pagkatapos ng gulo, naging tahimik ang mga sumunod na araw. Pero napansin ni Mina na parang laging may kausap sa phone si Marcos at madalas mawala. Inakala ni Mina na baka napagod na rin si Marcos sa kanya, kaya medyo nalungkot ang lola mo. Isang gabi, pinadalhan siya ng driver ni Marcos ng isang eleganteng white dress at isang note na nagsasabing, "Meet me at the rooftop of Valderrama Towers at 8 p.m. Don't be late." Kinabahan si Mina. Akala niya ay ito na ang the end ng kanilang kwento. Pero pag-apak niya sa rooftop, napanganga siya sa ganda ng setup. Ang buong rooftop ay pinalamutyan ng libu-libong fairy lights na parang mga bituin sa langit. May mahabang carpet na puno ng white flower petals mula sa Pangasinan. Sa gitna, may isang table na nakahanda para sa dinner at may tumutugtog na quartet ng violin. Lumapit si Marcos na sobrang gwapo sa kanyang black tuxedo. Pero mare, heto ang twist. Imbes na bouquet ng bulaklak ang iabot niya, isang pamilyar na bagay ang hawak niya. Isang garapon ng bagoong na may gold na ribbon sa takip. Marcos, anong gagawin natin sa bagoong dito sa rooftop? Tawang-tawa na tanong ni Mina. Dahan-dahang lumuhod si Marcos sa harap ni Mina. Binuksan niya ang garapon at doon sa loob, nakapatong sa isang maliit na velvet cushion ang isang dambuhalang diamond ring. Mina, you tamed the man everyone feared. You taught me that home isn't a place, but a person. Inside this jar is the symbol of our start, the simple life you shared with me. Will you be the CEO of my life? Will you marry this masungit billionaire? Umiiyak na tumawa si Mina at sumigaw ng yes! Habang sabay na pumutok ang mga fireworks sa paligid ng Makati skyline. Mare, yung kilig, abot hanggang Mars! Final chapter na tayo, Mare. At ito na ang pinakabonggang ending. Ang kasalan, hindi sa mamahaling hotel, kundi sa isang lumang simbahan sa Pangasinan na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at niyog. Lahat ng mga bigating bilyonaryo mula sa Manila napilitang mag-commute at sumakay sa mga bangka at tricycle para lang makarating. Ang menu sa reception, may caviar at steak, pero ang bida ay ang inihaw na bangos, pinakbet at syempre ang unli bagoong. Si Clarissa, nabalitang na bankrupt at ngayon ay nagtatago na dahil sa mga kaso niya, kaya wala nang nanggulo sa espesyal na araw nila. Nung magsisimula na ang seremonya, lahat ay napatingin kay Marcos na naghihintay sa altar. Mare, ang dating boss from hell na hindi marunong numiti, ngayon ay humahagulgol sa tuwa habang nakikitang nagilalakad si Mina sa aisle. Suot ni Mina ang isang gown na gawa sa lokal na tela ng Pangasinan pero may disenyo ng isang sikat na designer mula sa Paris, isang perpektong simbolo ng pagsasama ng kanilang dalawang mundo. Pagdating ni Mina sa harap, hinawakan ni Marcos ang mukha niya at bumulong. I finally have my queen. Thank you for not giving up on me.
Sa gitna ng reception, nag-speech si Marcos at ipinahayag na magpapatayo siya ng isang malaking foundation sa Pangasinan para sa mga kabataang gustong mag-aral ng negosyo. I have all the money in the world, but without this woman, I am nothing, sabi ni Marcos habang nakatingin ng matamis kay Mina. Nagtapos ang gabi sa isang napakagandang fireworks display at isang sayaw na puno ng pagmamahal. Mula sa pagiging supladong boss, naging pinakamarupok at mapagmahal na asawa ang lola nyo. At doon nagtatapos ang kwento ng bilyonaryo at ng probinsyana. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig laging may happy ending. Oh, i-shot na yung huling palamig mo, Mare, dahil tapos na ang chika natin.